out of mine hand. So shall not the God of Hezekiah deliver his people out of my hand. Sabi po ni King Sennacherib, na kung paano yung mga Diyos ng mga bansa ay hindi nila nailigtas ang kanilang mga tao sa aking kamay. Sabi ni King Sennacherib, hindi rin kayo maililigtas ng Diyos ni Hezekiah sa aking mga kamay. Ito po ay isang word ni King Sennacherib against the people of God, against Israel, na sinasabi niya, hindi kayo maililigtas ng Diyos ni Hezekiah. Pero mga kapatid, kumilos ang Panginoon at gumawa ng dakilang bagay sa buhay ni Hezekiah at pinapagtagumpay ng Panginoon itong si Hezekiah sa kamay ng isang very powerful and influential king na walang iba kundi si King Sennacherib, at si Hezekiah ay pinapagtagumpay ng Panginoon. Katulad ng aking binanggit mga kapatid, that our God is whom we are serving is a great, great God. At ang Diyos natin ay Diyos din ni Hezekiah. Amen po ba? Amen po ba? Kaya tinalakay ko po yung unang tatlong bagay nung nakaraan tungkol sa Diyos ni Hezekiah. At bibigyan ko po ng pansin yung kasunod, dadaanan ko lang po yung tatlo. Una sa lahat, the God of Hezekiah is greater. At sabi kasi ni Hezekiah sa 2 Chronicles 32 verse 7, be strong and be courageous. Do not be frightened or be terrified by the king of Assyria or the crowd with him. Someone greater is on our side. Kasi nung panahon na yon, masyadong makapangyarihan ng Assyrians ang nation ng Assyria, at mayroon silang malaking Assyrian armies na kung saan dilusob nila ang bansang Israel, at ang hari noon ay si King Hezekiah. Kaya nga natakot ang mga Israelita, ang mga tao ng Diyos ay takot na takot dahil nilulusob sila. Parang nangyayari sa panahon natin nang lumusob ang Russia sa Ukraine. Of course, very powerful ang Russia. The biggest country in the whole world is Russia. At siya ang pinakamalaking bansa. At pero with the force, with regards to the military, ang pinakamakapangyarihan pa rin ay ang Amerika. Pero kung nga pangalawa ang Russia. Kaya nga very powerful ng Russia, at sinasakop nila ngayon ng Ukraine. Pero parang nangyayari dito sa panahon ni Hezekiah, na kung saan si King Sennacherib ng Assyria ay nilulusob ang bansang Israel. Pero sabi ni Hezekiah sa kanyang mga tao, be strong and be courageous. Do not be frightened or be terrified by the king of Assyria or the crowd with him. Someone greater is on our side. Kaya nga mga kapatid, dapat natin kilalanin that whatever problem we may have or whatever battle we are facing in life, dapat natin malaman that our God is greater. Amen po ba? Amen po ba? Na ang Diyos natin ay mas makapangyarihan sa anumang problema, anumang battles, anumang pagsubok at challenges that we are facing in this life. Mga kapatid, magtatagumpay tayo kasi kasama po natin ang Panginoon. Amen po ba? Na kung paano nagtagumpay si David laban kay Goliath despite the fact na napakalaki ni Goliath at very powerful at saka bihasang-bihasa sa pagpidigma itong si Goliath, pero si David na isang simpleng lalaki, isang simpleng kabataan ay pinapagtagumpay ng Diyos dito kay Goliath. Ganun din sa buhay ng bawat isa sa atin. We may feel inferior, we may feel powerless, maaaring feel natin parang underdog tayo, hindi natin kaya, wala tayong kakayahan. Pero always remember that our God is greater. Amen po ba? Na meron tayong Diyos na mas makapangyarihan, mas malakas, mas nakahigit sa lahat ng itong mga kalaban natin, problema natin, mga pagsubok natin, mga pakikibaka natin. Our God is greater. Amen po ba? Kaya every time na parang nadi-discourage tayo, natatakot tayo, nawawalan tayo ng loob mga kapatid. Kapag gano'n, kasi nakatingin tayo sa ating mga kakayahan. Pero let us look up unto the Lord. Amen po ba? Tumingin tayo sa Kanya. Kaya nga sabi ng Bible, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Tumingin ka sa Panginoon, mas makapangyarihan siya at mas may magagawa siya. Amen po ba? Kaya sabi ng 1 John 4:4, greater is He who is in you than he that is in the world. Higit na makapangyarihan yung sumasa atin kaysa sa Kanya na nasa sanlibutan. Mga kapatid, we can make it. And we are headed for the victories that God has prepared for us. Kasi ang kasama natin ay ang Diyos na pinakadakila sa lahat. Yung naniniwala, magsabi ng malakas na amin. Pumalakpak ng malakas sa ating Panginoon. Yung pangalawa,
tinalakay ko po nung nakaraan is the God of Hezekiah is able to save, deliver, and rescue. Kaya sabi ni 2 Chronicles 32, sabi ni King Sennacherib, I am King Sennacherib of Assyria, and I have Jerusalem surrounded. Do you think you can survive? Sabi niya, ako si King Sennacherib ng Assyria. Napapalibutan ko ng Jerusalem. At palagay niyo ba'y makakaligtas kayo sa akin? At ang sabi ng verse 11, Hezekiah your king is telling you that the Lord your God will save you from me, but he is lying, and you will die of hunger and thirst. Sabi ni King Sennacherib, sabi sa inyo ng inyong haring si Hezekiah na ililigtas kayo ng inyong Diyos, pero nagsisinungaling siya. Ito po ang wika ng isang taong hindi kumikilala sa Diyos. Pero ganun pa man mga kapatid, si King Hezekiah ay sinasabi niya sa kanyang bayan, ililigtas tayo ng Panginoon, ilalampas tayo ng Diyos, pagtatagumpayin tayo ng Panginoon. Yung nakikinig po, magsabi ng Amen. At kung paano iniligtas ng Panginoon sina Moses sa kamay ng mga Egyptians, ganun din, iniligtas ng Diyos ni Hezekiah ang bayang Israel sa mga Assyrians at pinapagtagumpay sila ng Panginoon. Kaya nga nung panahon ni Moises, nung hinahabol sila ng mga Egyptians, natatakot din ang mga Israelita sapagkat mas napakamakapangyarihan ng Egyptians ng kanilang panahon. But God delivered them, saved them, and rescued them. Ganun din sa buhay ng bawat isa sa atin. Mga kapatid, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Amen ba? Ililigtas ka niya, iingatan ka niya, ipagtatanggol ka niya. Amen po ba? Ang sabi nga ng banal na kasulatan, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay kanyang ililigtas. Amen po ba? Tumawag ka, manalig ka, kumapit ka, at ililigtas ka ng Panginoon. Ano man ang kinasasadlakan mo ngayong kapatid, hindi, wag mong hayaang maging hopeless ka. Laging may pag-asa. Kasi kasama po natin ang Panginoon. Amen po ba? Kaya tayo tinawag ni Lord para sa ganon, magtagumpay tayo sa buhay na ito. Maraming mga tao po, mga kapatid, lalo na po nung dumating ang pandemic, sabi na ni Gog, na maraming mga kaso ngayon ng mga nagsisuicide. Sabi niya ganito. At dahil sa depression, dahil sa mga pangyayaring hindi maganda, sa ating paligid, maraming mga nagpapakamatay. Pero salamat mga kapatid, sapagat ang Diyos ang ating tanggulan, siya ang ating kalakasan, siya ang ating pag-asa. Amen po ba? Sige, palakpakin natin malakas ang ating Panginoon. Ililigtas niya tayo, ilalampas niya tayo, pagtatagumpayin na tayo, tumawag tayo sa Kanya. Amen po ba? Whatever you are having right now, maaaring ikay maraming utang, maaaring ikay nasa kalulumihan ng buhay, stress ka, o kaya depressed ka, mga kapatid, ililigtas ka niya ng Panginoon. Amen po ba? Tumawag ka sa Kanya, at ang sabi ng banal na kasulatan, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Tumawag ka sa Kanya ng buong puso, nakikinig siya sa iyo, ililigtas ka niya, pupunta siya sa iyo, hahawakan ka niya, iaangat ka niya, ibabangon ka niya. Amen po ba? Kaya sabi po ni Moses sa mga Israelita, nung natatakot na yung mga Israelita at sila'y malapit ng maabutan ng mga Egyptians, ang sabi ni Moses sa kanyang mga nasasakupang mga Israelita, fear not and stand still and see the salvation of the Lord, which we will show you today. For the Egyptians whom you have seen today, you shall see them again no more forever. Ang sabi ni Moises sa kanyang mga kasama, sabi niya, huwag kayong matakot. Tumindig kayo dyan at tingnan niyo ang pagliligtas ng Panginoon. Sapagat makikita niyo sa araw na ito, na mga Egyptians na ito na nakikita niyo, ay hindi niyo na makikitang muli at magpakailanman. Amen po ba? Mga kapatid, dumadaan po tayo sa mga problema. Dumadaan tayo sa mga pagsubok ng buhay. At kumapit ka kay Lord, ilalampas ka ng Panginoon. Sapagat anumang problema at pagsubok na iyong tinaguan, tinakbuhan, tinalikuran at hindi mo hinarap, minsan isang araw maharapin mo uli yun. Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? Anong problema ang tinakbuhan mo, tinalikuran mo, inayawan mo, at sabi mo, ayoko, hindi ko kaya. Mga kapatid, babalikan mo ulit. Naniniwala po ba kayo noon? Ganun din sa mga school, di ba? Pag nahihirapan ka sa iyong school, ba, 4th year high school ka na, nahihirapan ka sa mga exams. Ayoko nang mag-aaral, nahihirapan ako, hindi ko kaya, tinalikuran mo. Pero pagbalik mo next year, dadaanan mo uli yun. Kasi hindi mo napasahan eh. Anumang bagay na hindi natin napasahan sa buhay nito, dadaanan natin uli yun. Pero pag napasahan mo na, doon ka na sa next level ng iyong buhay.
Amen po ba? Nandiyan po ba kayong lahat? At bawat pagsubok, pagsusulit, mga problemang dumarating sa atin, mga kapatid, kasama natin ang Panginoon. Ililigtas tayo ng Diyos at pagtatagumpayin tayo ng Panginoon. Yung naniniwala, magsabi ng Amen. Punta po tayo sa pangatlo. Ito, tinulakay ko na rin itong pangatlo. Nagagabi si Kaya answers prayers. Mga kapatid, kung paano ng Diyos ni Hezekiah nakinig sa kanyang dalangin, ganun din nakikinig ang Panginoon sa ating mga dalangin. Hindi po siya nagbibini-binihan, hindi siya nagsasawalang tibo. Ang Panginoon ay nakikinig sa iyo. Tumawag ka sa Kanya. Hindi mo kinakailangan mag-memorya ng panalangin. Just speak out of your heart unto the Lord. Magsalita ka lang. Kung ano yung nilalaman ng puso mo. Panginoon, nagkamali po ako, nadapa po ako, tulungan niyo po ako. Tutulungan ka ng Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Marami kang problema. Hindi pa lang anong gagawin mo. Just come to Him. At hayaan mo na bigyan ka niya ng kapahingahan at bigyan ka niya ng liwanag at bigyan ka niya ng solusyon sa iyong mga problema. Nakikinig po ba kayong lahat? Mga kapatid, nag-God of Hezekiah answers prayers. Nakikinig siya sa ating mga dalangin sapagkat hindi bingi ang ating Panginoon. Amen po ba? Kaya dito po sa kalagayan ni King Hezekiah, nung sila'y sinasakop na ng mga Assyrians, ay tumawag na nalangin si King Hezekiah with the prophet Isaiah. Silang dalaway na nalangin. At sabi ng Bible, they prayed and cried to heaven. Sabi po ng 2 Chronicles 32:20. And the Lord sent an angel which cut off all the mighty men of valor and the leaders and captains in the camp of the king of Assyria. So he returned with shame of face to his own land. When he was come into the house of his God, his own sons killed him there with a sword. Kaya po, no? Nung nanalangin si Hezekiah at si King Hezekiah at si Prophet Isaiah sa Panginoon, na umiiyak sila sa Diyos, na humingi sila ng habag at tulong sa pagkakataong yun sapagkat hindi nila kaya ang Assyrian armies na napakalakas at napakarami. At ang sabi ng Bible doon sa verse 21, and the Lord sent an angel. Nagpadala ng isang anghel ng Panginoon at pinatay ng isang anghel na ito ang 185,000 armies of the Assyrian. 185,000 po ang pinatay ng isang anghel na yon. Kaya si King Sennacherib ay umuwing biyang-biyak sapagkat sinabi niya, hindi kayo may ililigtas ng iyong Diyos. At kung paano yung mga nations natin na aming sinakop ay walang nagawa ang kanilang Diyos, ganun din ang Diyos niyo. Pero dito, napahiyang maigi si King Sennacherib sapagkat kumilos ang Panginoon at nagpadala ng isang anghel bilang kasagutan sa dalangin nitong si Hezekiah at ni Isaiah. At umuwing lugo at puno ng kahiyan si King Sennacherib. At nung pumasok siya sa templo ng kanyang Diyos, ay pinatay siya ng kanyang anak sa magitan ng sword. Yung nakikinig ko, magsabi ng Amen. Mga kapatid, God is an answering God. Nakikinig ang Panginoon. Amen po ba? Minsan dumadalangin tayo parang walang nangyayari. Mga kapatid, meron po. Amen po ba? May nangyayari, may nababago. Maaaring minsan hindi mo lang kagad makita. Pero along the way, may work out ng Panginoon. May inaayos ang Panginoon. At pararatingin niya ang kasagutan ng ating mga panalangin. Amen po ba? Mga kapatid, every time we pray, yung nakikinig siya, palagpakan po natin ng Panginoon. Amen po ba? Mga kapatid, every time we pray, ang una talagang chini-change ni Lord ay ang buhay ng bawat isa sa atin. Ang ating mga puso't kalooban. Tinuturuan tayo ng Diyos. Tinuturuan niya tayo magpakumbaba. Tinuturuan niya tayo to be prepared for the coming blessings in answer to our prayers. At tiyak mga kapatid, ang Diyos ay natutulong pagpalain ka at sagutin ang iyong mga dalangin. Something that will give glory to His name and make you happy ay ipagkakaloob ng Panginoon para sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Kaya sabi ng Panginoon, Jeremiah, lagi natin narinig yan, call unto me and I will answer thee and will show thee great and mighty things which you do not know. Nang Panginoon, pag nagpala siya, nagpadala siya, ay hindi natin sukat akalain. Yung mga higit pa dun sa ating mga iniisip at inihingi ang siyang pinagkakaloob ng ating Panginoon. Nakikinig po ba kayo lahat? At dapat nating malaman, gumawa man tayo ng mga kaparaanan towards the fulfillment of our dreams and in answer to our prayers. Pero mga kapatid, mas maganda yung mga kaparaanan ng Panginoon. Nakikinig po ba kayo lahat? Sapagkat si Abraham, nung siya ay sinabihan ng Panginoon na Abraham, magkakaanak ka, at hintay sila ng hintay, hindi pa rin nagkaanak.
At ang sabi ng kanyang asawang si Sarah, sabi mag-asawa si Abraham at si Sarah, sabi siguro para magkaanak tayo, itong aking katulong ay sipingan mo para sa ganun ay magkaanak tayo. Baka itong paraan ni Lord para magkaanak tayo. At kung kaya nga si Abraham ay sinipingan ng ang katulong nung kanyang asawang si Sarah at nagkaanak siya ron. Pero sabi ng Panginoon, hindi yan. Hindi yan ang pangako ko sa inyo. Meron akong pangako sa inyo na magkakaanak kayo, hindi buhat kay Hagar, buhat talaga kay Sarah. Si Sarah ay baog, pero ganun pa man, ang Diyos ay kumilos at gumawa. Dahil ang Diyos ay nangako, at dahil ang Diyos ay nadarama ang kanilang mga karainan ng kanilang puso na gusto nilang magkaanak. Ang sabi ng Panginoon, magkakaanak si Sarah. Yan ay katuparan ng pangako ng Diyos. Hindi nila kayang gawin, pero si Lord ang gagawa. May mga bagay na minsan hindi natin kayang gawin, hindi natin kayang solusyonan, pero ang Diyos ay gagawa. Nakikinig po ba kayong lahat? Laging may paraan ng Panginoon. Don't ever think na wala ng solusyon. Mga kapatid, pabago-bago lang po ang takbo ng buhay. Amen po ba? Kanina si wife, panayang plancha ng buhok. Sabi ko, pag noon ang mga tao, panayang pakulot. Ngayon naman, panayang pa-straight ng buhok. Talaga nagbabago ang panahon. Amen po ba? No, gusto ng mga tao yung mga kulot-kulot. Ngayon, ayaw na nila. Gusto nila, puro straight naman ngayon. Kaya may mga Brazilian ngayon, may kung ano mga pampakunat ng buhok ngayon. Nakikinig po ba kayong lahat? Maaaring ngayon, medyo may dinadaanan ka. But I tell you, hindi ka mananatili dyan. Lalampas ka dyan. Amen po ba? Sabigat ang season ng buhay may paparating. Lahat po tayo, may kanya-kanyang season si Lord para sa buhay ng bawat isa sa atin. Maaaring pinadaan tayo ni Lord sa isang sitwasyon ng buhay. Kasi meron siyang inuhubo, dinidibelo. Minsan matitigas ang puso natin. Dinudurog ng Diyos. Pero after it was broken, then the breakthrough will come into your life. Pagkatapos mong ma-break, then the breakthrough is coming. Nakikinig po ba kayong lahat? At kung dumarating man yung mga matitinding sitwasyon ng buhay natin, para bagang dinudurog tayo, para bagang hindi natin kaya. Pero mga kapatid, after that breaking will come the breakthrough na inilalaan ng Panginoon para sa buhay mo at mararanasan mo, you are never the same again. Mga kapatid, marami rin akong dinaan ng breakings ng Panginoon sa aking buhay. Hindi po porque nagpastor ka, you are complete, you are perfect. Hindi po. Marami rin po. At maraming nakakalungkot, maraming mga kabigatan ng kalooban. Pero all those things are with the purposes of God for my life. Sapagkat tinuhubog tayo ng Diyos, tinuturuan magpakumbaba, at tinuhubog na tayo at piniprepare for the coming breakthroughs that He has prepared for each one of us. Kaya magkakaroon ka ng breakthrough, kapatid. Amen po ba? Ulad ka, pamilya mo maliligtas, mabibless ka, gagiginhawa ka, mga kapatid. Amen po ba? Magpakatapat lang sa Panginoon, magpakatotoo lang sa Panginoon. Amen po ba? Lumakad lang sa landas ng Diyos, lumakad ayon sa mga kalooban at salita ng Diyos. And one of these days, you will see the light, you will see the breakthrough, you will see the great things that God has prepared for you. Amen po ba? Kasi naririnig ka niya, yung mga dalangin mo hindi nawawala ng paguluhan. Sige lang, sabi nga natin, push and push and push, pray until something happens. Amen po ba? May nangyayari, may nagaganap, kasi naririnig ng Diyos ang iyong panalangin. Yung nakikinig, magsabi ng Amen. At palakpakan natin malakas ang ating Panginoon. Amen! Ito po ako sa number 4. Ito po yung tatlo po na talakay ko. Ito pong number 4. The God of Hezekiah made him great. Sabi dito, nung si Hezekiah ay magtagumpay na sila labang kay King Sennacherib, sapagkat si King Sennacherib ay umuwi na sa kanyang bansa at iyan-hiya, sapagkat ang Diyos ay kumilos ng grabe at pinapagtagumpay ang bansang Israel. Alam, sabi ng banal na kasulatan, many people brought gifts for the Lord to Jerusalem. Kaya yung mga tao nagdala ng kaloob doon sa Jerusalem para sa Panginoon. At sabi, they brought valuable things to King Hezekiah of Judah. From that time on, all the nation respected Hezekiah. Nung panahon na yon, na pinapagtagumpay na ng Diyos ang bansang Israel sa pangunguna ni King Hezekiah, ang mga tao ay nagdala ng kaloob sa Jerusalem at nag-offer sila sa Panginoon. At ganun din, nagbigay sila ng kaloob sa haring Hezekiah ng Judah. At buhat ng panahon na yon, iginalang at nirespeto na ng mga tao si King Hezekiah. Mga kapatid, there will come a time
Sige lang mga kapatid, lakad lang. Maniwala ka lang. Manalig sa mga pangako ng Diyos. Lakaran mo kanyang mga tuntunin mga kapatid. And one of these days, ay aangat ka ng Panginoon. And people will respect you. Magugulat sila. Di ba ito yung dating ganito lang? Dati namang walang kwenta. Dati namang ang buhay niya hindi maganda. Pero tingnan mo ngayon, pinagpapaalala. Amen po ba? Nandyan po ba kayo lahat? Mga kapatid, darating tayo sa mga panahon na ang buhay po natin kikilalanin ng marami. Sasabihin nila na pagbuti naman ng Diyos sa buhay ng taong yun. Amen po ba? Hindi ka mananatiling may problema, kapatid. Amen po ba? Hindi ka mananatiling wala. Hindi ka mananatiling nasa kailian ng buhay. Sapagkat ibabaon ka ng Diyos, iaangat ka ng Panginoon. At sa ganun, maluwalhati ang Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Kung paano si King Hezekiah, iniangat na siya ng Diyos dahil sa isang matinding tagumpay. Nakilala siya ng mga tao at lalong iginalang ng mga tao at siya'y pinagpala ng Panginoon. Amen po ba? Mga kapatid, hindi lang si King Hezekiah. Tingnan niyo po itong nakasaad sa Joshua chapter 4 verse 14. Hindi po nakalagay niyan, pero nandito po sa aking notes. That day the Lord made Joshua a great man to all the Israelites. From that time on, they respected Joshua as they had Moses. Sabi ganito, yung araw na yon ay dinakila ng Diyos si Joshua sa harap ng mga tao. Mga kapatid, it is God who makes men great. Siya pong nagpapadakila sa atin. Amen po ba? Siya pong nagtataas sa atin. Amen po ba? Ang kinakailangan lang natin, let us continue to walk humbly before the Lord. Pakumbaba lang mga kapatid. Pakumbaba. Minsan inaalimura, minsan sinasaktan, minsan sinisiraan. Pero sige lang. Continue to be humble. Continue to be lowly. Amen po ba? At one of these days, iaangat ka ng Diyos. Pagpapalain ka ng Panginoon. Papagulan ka ng Diyos. And God will make you great. God will make you great. Amen po ba? Matataas ka, dadakilain ka, papakita ng Diyos, ano po ito? Pinagpapahala ko, sinusuportahan ko. Ganun ang ginawa ng Panginoon kay Hezekiah. At hindi lang kay Hezekiah, mga kapatid. Maraming mga lingkod ng Diyos ang iniangat ng Panginoon. Their lives from buhat sa isang simpleng buhay, inangat sila ng Panginoon. Di ba si King David? Siya isang simpleng nag-aalaga ng pastol. Pero sa kanyang kapakumbabaan, nandun siya lagi. Habang siya ay nasa parang, umaawit siya, nagpupuri sa Diyos, nagpapasalamat sa Panginoon. And God is pleased with the life of David. Kasi isa siyang worshiper, isa siyang musician, isa siyang laging sumasamba sa Panginoon. And God is pleased with the life of this man. At dahil siya'y worshiper, nalulugod ang Diyos sa kanyang mga awit. Kaya napakarami niyang isinulat sa aklat ng mga awit na kanyang na-compose nung siya'y nag-aalaga ng tupa, nung siya'y tumitingin sa mga tupang kanyang inaalagaan. Isang simpleng trabaho, pero dahil doon kinalugdan siya ng Diyos at iniangat siya ng iniangat ng Panginoon, naging mighty warrior at naging isang dakilang hari ng Israel. Amen po ba? Bakit mga kapatid? Kasi nalugod ang Diyos sa kanya, natuwa ang Panginoon sa kanya, na kahit na ano mga nangyayari sa kanyang buhay, hindi niya kinakalimutan pasalamatan si Lord. Hindi niya nakakalimutan purihin ang Panginoon. Kaya nga iniangat siya ng ating Panginoon. Nakikinig po ba kayo lahat? Mga kapatid, si Abraham, bakit siya iningat ng Diyos? Bakit naging father of many nations si Abraham? Bakit? Kasi mga kapatid, si Abraham isang taong nananalig sa Panginoon. Despite the fact, despite all odds, despite maraming problem, despite parang wala ng pag-asa, pero Abraham kept on believing sa Panginoon, na patuloy siyang nananalig ng Diyos tutupad sa kanyang pangako. Maaaring hindi na namin kayang magkaanak, baog ang aking asawa, matanda na ako, pero dahil nangako ang Diyos, gagawin ito ng Panginoon. Amen po ba? Kaya sabi ko ng Romans chapter 4, pag binasa niyo yung account ni Abraham, nang sabi, si Abraham, kahit na wala ng pag-asa, pero patuloy pa rin nananangan na ang Diyos ay tutupad sa kanyang pangako. Amen po ba? At ang sabi ng banal na kasulatan, Abraham calls those things which be not as though they were. Na tinatawag niya yung mga bagay-bagay na wala, na parang nandun na. Amen po ba? At misa isang araw, yung mga tinatawag niyang wala, na parang nandun na, ay nangyari na, nandun na nga, at nangyari na nga. Nakikinig pa po ba kayo lahat? Kaya tayo po mga kapatid, sa ating mga buhay, sa ating mga
pananalangin. Hindi po masamang magdeklara, mga kapatid. Ang mga panalangin natin ngayon, ang mga panalangin, deklarasyon sa ating buhay. Panginoon, salamat sa pagpapala. Salamat po sa kasaganaan. Salamat po sa kagalingan. Salamat po sa aming sasakyan. Salamat po sa mga kalulong mga akay ko. Salamat sa aming magandang negosyo. Amen po ba? Salamat sa promotion. Salamat sa aming visa sa abroad. Amen po ba? You declare it and God is listening. At ang sabi ng Panginoon, anumang sinasabi ninyong, anumang bagay na naririnig kong sinasabi ninyo, sabi ng Panginoon, whatsoever you have spoken in my ears, so I will do to you, ang sabi ng Panginoon. Anumang bagay narinig kong sinasabi ninyo, amen po ba? Nandiyan po ba kayo lahat? Sabi ng Panginoon, anumang bagay narinig kong sinasabi ninyo, gagawin ko sa inyo. Amen po ba? Kaya sa buhay natin, mga kapatid, yung mga gusto natin mangyari, yun ang ating sasabihin. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Maaaring minsan ang nakikita mo puro problema, nakikita mo sakit karamdaman, pero do not speak sickness, do not speak the problem. Speak about the solution to the problem. Speak about healings of your sickness. Amen po ba? At yung narinig ni Lord na sinasabi mo, yun ang gagawin niya sa iyo. Amen po ba? Nakikinig pa po ba kayo lahat? Sige po, palakpakan natin, malakas ang ating Panginoon. One of these days, you will see the greatness of God in your life. Hindi ka mananatiling ganyan, kapatid. Amen po ba? Tinawag tayo ni Lord unto a life of greatness. And He comes to dwell in our lives para alalahanan tayo, para gabayan tayo, para samahan tayo na ang buhay po natin ay maging dakila for the glory of God. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Mga kapatid, si Daniel ay ginawa ring dakila ng Panginoon. Na nung nasa Babylonia sila, at nandun sila sa bansang iyon, sapagkat sila'y sinakop at sila'y kinuha para pumunta sa lugar na iyon, mga kapatid. Mga kapatid, itong si Daniel, doon sa lugar na iyon, lagi siyang nananalangin sa Panginoon. Lagi siyang dumudulog sa Diyos. Sa sa bawat araw ng kanyang buhay at paglilingkod, wala na siyang ginawa, kundi manalangin ang manalangin. Ayon sa Daniel chapter 6, si Daniel ay kumanalangin 3 beses isang araw kung siya'y manalangin. At may mga taong nainggit sa kanya, may mga taong sinisiraan siya sa hari, may mga tao na gumawa ng mga pakana at mga flat at mga pakana para siya ay i-down, para siya siraan. Pero ganun pa man, mga kapatid, ang kanyang buhay panalangin ay nagdala sa kanya sa mga tagumpay ng kanyang buhay. At pinapromote siya, nagtagumpay siya. Dahil sa mga pakana nitong kanyang mga naiinggit sa kanya, si Daniel ay nahagis sa kulungan ng leon, pero iniligtas siya roon ng Panginoon. Pinapagtagumpay siya ng Diyos. At nung maganap ang bagay na yon, nag-iba ang pananaw ng hari sa Diyos ni Daniel, at nag-iba ang pananaw ng hari kay Daniel. Pinromote siya ng hari. Amen po ba? And this promotion comes from the Lord. Mga kapatid, ang buhay po natin sa Panginoon, paangat ng paangat, paunlad ng paunlad, pasagana ng pasagana, maniwala ka lang. Amen po ba? Yung naniniwala, magsabi ng amin, at lumalapak ng malakas sa ating Panginoon. Natutuwa si Lord kapag ang buhay mo'y umaangat, dumadakila, ang buhay mo'y blessed, mga kapatid. You just need to believe, mga kapatid. Paano mangyayari? Bishop, hindi ko alam. Pero alam ko lang, may nakalaang maganda si Lord para sa iyo. Amen po. Katulad ni Joseph, may nakalaang maganda sa kanya si Lord. Pinakita na siya'y aangat at tulod sa kanya yung mga kanyang kapatid. Pinakita yun sa kanya ng Panginoon. Pero yung dadaanan niya, hindi pinakita ng Panginoon. What is the process? Ano yung prosesong dadaanan niya? Pero ganun pa man ipinakita sa kanya yung dulo. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? Mga kapatid, towards the victory and the great life that God has prepared for each one of us. Of course, nandiyan ang kaaway para hadlangan yun, para hindi matupad yun, para pagdudahin ka na hindi na mangyayari ang magagandang nilalaan sa ng Panginoon. But do not believe the devil. Amen po ba? Do not believe the situations you are having in your life. Para bagang humihirap, bakit nung nagkaroon ako ng magandang pangarap, bakit nung papunta na ako sa mga pangarap dito, parang dumadami ang problema ko. Kasi ang kaaway nandyan, laging gustong humadlang. Pero mga kapatid, kasama mo si Lord at titiyakin ng Panginoon makarating ka. Titiyakin ng Lord na matupad ang mga pangarap mo. Amen po ba? Titiyakin ni Lord, malalampasan mo yan. Sapagat yan ay mga bahagi na in preparation for you para sa tagumpay na inilalaan ng Panginoon para sa iyong buhay. Nakikinig po, magsabi ng malakas na amen. At pwede mang palapakan natin malakas ang ating Panginoon. Amen po ba? Kung paano the God of Hezekiah made him great, ganun din ang Diyos
Diyos natin, mga kapatid, hindi tayo magiging katulad pa ng dati. Yung nakikinig po magsabi ng amin. Hindi ko po makakalimutan how I started with the Lord. Ako po'y nagsimula sa Panginoon ay talagang walang-wala rin. Punong-puno ng utang noong mga panahon na yun. From a broken family, matindi po. Kung wala akong Panginoon, hindi ko na alam paano ang aking buhay. Thank God sa isang bagong buhay na kanyang inilaan para sa akin. Sapagkat yung buhay po natin, puro walang direksyon. Katulad ko rin, kami ni wife, puro broken family kami. At mahirap, walang-wala. Pero ganun pa man, merong inilalang maganda ang Panginoon. Amen po. Ay ganun pa po ba kayong lahat? Nung kami nga ay pupunta na sa full-time ministry, sabi ni May, paano na lang tayo pag nag-full-time ka? Alis ka na sa trabaho mo. Wala ka ng trabaho, paano tayo mabubuhay? Paano yung mga anak natin? Mga kapatid, hindi ko masagot yun. Hindi ko alam kung paano. Nandiyan po ngayon lahat. Basta tangalan ko lang, may tawag sa akin si Lord at susunod ako sa tawag ng Panginoon. At kung panahon na yun, hindi naman kumontra ang aking asawa. Kaya nang minsan nagtatanong siya sa akin, ang tanong na hindi ko kayang sagutin. Kung paano. Hindi ko alam kung paano. Hindi ko alam. Basta tangalan ko lang, sumunod sa Panginoon. Nakikinig ko ba kayong lahat? Pero pag sumunod ka sa tawag ni Lord sa buhay mo, hindi ka magsisisi. Amen po ba? Dadali ka niya from level to level of your life. Hanggang ang buhay mo maging pinagpala ng Diyos at maging pagpapala sa buhay ng marami. And you will never be the same again. Sabi ko nga lagi sa mga nakakausap ko, hindi kayo magsisisi na kayo na kay Lord. Magpatuloy lang kayo. No, maaaring sa simula, maaaring may mga times na parang walang nangyayari, hindi naman nagkakatotoo. May nangyayari. Patuloy ka lang. At makikita mo, makakalampas ka. Amen po ba? At pasasalamatan mo si Lord sa buhay mo. Dumating din po kami mga kapatid. Sa mga panahon, sabi ko nga sa inyo, wala kami maisahin. Dumating kami sa mga panahon, wala kami pambayad ng utang. Sabi ko nga sa inyo, noon yung pustiso ko, tumatalsik na dahil sirang-sira na. Wala akong pambili ng pustiso. Pero gumawa ang Panginoon, binagbigay sa akin ng pustiso, libre. Amen po ba? No, sabi, isa kong kasama, sabi yung sister kong kasama, sabi niya, bro, sabi niya sa amin, samahan mo nga ako, sabi, kasi kukunin ko yung pinagawa kong pustiso. Eh, isama man ako sa kanya. Sabi ko, sige ako, magtatanong na rin ako sa dentista. Kung magkano itong magiging ng pustiso ko, itong buong taas. Dinagtanong naman ako sa dentista. Ano niyo sabi sa akin ng dentista? Sige, sabi niya ganun ng dentista. Dahil itong kasama mo kinukuha yung kanyang pustiso, yung ginawa kong pustiso sa kanya, ikaw gagawa kita ng pustiso libre. Nagulat ako, sabi ko, hindi ko naman kilala itong dentista to. But first time ko lang na-meet, nagtatanong lang ako kung magkano. Pero sabi niya, bibigyan ka ng pustiso libre. Amen po ba? Alam mo ba kayo lahat? Mga kapatid, may paraan ng Panginoon. Naalala ko noon kami nasa Manila, minsan na-ikwento ko na. Kasi doon sa Manila, alam niyo po kami, ang mga bahay po ng Pinoy isang apartment. Kwarto-kwarto po yun. Ang nangangasiwa ron yung aking biyanan. Pero kwarto-kwarto doon, kanya kaming bayad-bayad kami. Siyempre kung magkano yung kwarto, mababayaran. Eh problema, nagkaroon kami ng problema sa kuryente. Kasi yung aking bayaw, nilagyan ng jumper yung kuryente. Kaya ang bill namin, every month, 2 pesos. Pagkatapos ng mabisto ng Meralco, di pinalitan ng kontador. Tapos yung unang bill, 1,000 plus, tinimes ng 6 months. Kasi 6 months yung 2 pesos, tinimes. Kaya ang laki ngayon bigla ng bill namin. Kaya naging usapan, bawat isa sa amin na pamilya doon, maghahati-hati. Eh wala kaming pambayad. Biro ba dumating yung isang buwan, nasingil na lahat, kami na lang ang hindi nagbabayad. Sabi sa akin ni White, umutang ka na sa kapatiran natin. Ito, doktora naman yun. Nahiya akong mangutang. Pero minsan isang araw, nung kami sinisingil, dumating yung aking asawa. Nung namalaman sinisingil kami, wala kaming pambayad. Sabi niya, ako na magbabayad para kila Susi. Amen po ba? Amen po ba? Kapatid, may paraan ng Diyos sa atin. Hindi man natin iniisip, hindi man natin hindi tayo gumagawa ng kaparaanan, pero may kaparaanan ng Panginoon. Kaya just hold on, believe, amen po ba?
Maliit man o malaki, may himala ang Panginoon para sa atin. At kung great man ang battle mo, kasi great ang blessings na paparating sa iyo. Amen po ba? Matindi man yung dinadaanan mo, kasi matindi yung pagpapalang paparating sa iyo. Ang dalangin ko lang, huwag kang bibitiw sa pananampalataya. Just hold on, mga kapatid. Just hold on. Amen po ba? Wala nang mga dakilang bagay sa buhay nito, kundi dumadaan man tayo sa mga sitwasyong hindi maganda sa buhay natin. Ang pinakamaganda, nakilord tayo. Sapagkat sa Panginoon, tiyak po, ang kahantungan natin ay isang maganda at pinagpalang buhay. Yung masaya pa, magsabi ng amin. At number 5, mga kapatid. Number 5, the God of Hezekiah gives life and heals. Ang Diyos ni Hezekiah ay nagbibigay ng buhay at nagpapagaling. Mga kapatid, sabi doon, in those days, Hezekiah became sick and was about to die. He prayed to the Lord, and who answered him and gave him a miraculous sign. Ang sabi ko ng banal na kasulatan. Si Hezekiah ay nagkasakit at halos mamamatay na siya. At dumating sa kanya doon sa isang sa book of Isaiah, ay nandun yung isang istorya na sabi ng Panginoon kay Prophet Isaiah, pumunta ka kay King Hezekiah. Sabihin mo kay King Hezekiah, maganda na siya sapagkat kukunin ko na siya. At pumunta ron si Prophet Isaiah. Si Isaiah, yung kadikit ni Hezekiah, yung sila'y manalangin dalawa. Kumbaga, magpa-close tong dalawang ito eh. Sila yung nanalangin dalawa nung nagpadala ng anghel ng Diyos para patayin yung 185,000 Assyrian armies. Si Hezekiah at si Isaiah. Pero nung dumating yung time na nagkasakit si Hezekiah, pinapunta ng Diyos si Isaiah kay Hezekiah. At sabi ng Panginoon, sabihin mo kay Hezekiah, maganda na siya. Sapagkat kukunin ko na siya. Kaya pumunta ron si Isaiah at sinabi kay King Hezekiah, maganda ka na, handa mo ng pamilya mo. Sapagkat kukunin ka na ng Panginoon. Pero si Hezekiah, hindi ko gumiba. Umarap siya sa isang dingding at umiyak sa Panginoon at dumalangin sa Panginoon. At humingi siya ng extension sa kanyang buhay. At nung papaalis na si Isaiah, sabi ng Panginoon, bumalik ka. Sabi mo kay Hezekiah, narinig ko ang kanyang dalangin. Dadagdagan mo pa ng 15 taon ang kanyang buhay. Amen po. Mga kapatid, nakikinig ang Panginoon. Amen po ba? At bibigyan tayo ni Lord ng extension sa ating mga buhay. Nakikinig po ba kayong lahat? As long as you will live for the purpose of God, mamubuhay ka ayon sa layunin ng Panginoon. Ano po ba mga layunin pa ng Diyos sa buhay natin? Ang isang magpangunahing layunin ng Diyos sa buhay natin sa ibabaw ng lupa is maging blessing po tayo sa iba. Makapag-akay tayo ng mga tao sa Panginoon. Makatulong tayo sa tahanan ng Diyos at sa kaharian ng Diyos. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? Mga kapatid, connect your life to God and to the purposes of God. Bibigyan ka niya ng mahabang buhay. Kasi alam niya, meron ka pang nalayunin at meron ka pang purpose sa buhay na ito. At kung meron pang pinagagawa sa iyo si Lord, paakabahin niya ang buhay mo. Amen po ba? Pagpapalain ka niya, hindi lang basta buhay. He will give you a long and satisfying life. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Bibigyan tayo ni Lord ng mahaba at kasiyasiyang buhay sapagkat yan naman ang pangako ng Panginoon that I have come to that they might have life and have it more abundantly. Kaya kung ang buhay mo hindi pa talaga nag-a-abound to the abundance, mga kapatid, manatili ka lang sapagkat gagawin ni Lord that your life is abounding and full of the abundant blessings that comes from the Lord. Sapagkat yun ang layunin ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya ang Panginoon pinagaling niya si Hezekiah at in-extend niya ang buhay nitong si Hezekiah. Lahat ng nakikinig magsabi ng amin. Sa buhay na ito, mga kapatid, tumalangin ka, tumawag ka sa Kanya. I-restructure mo ang buhay mo sa harap ng Diyos. Panginoon, marami pa akong gustong gawin, Panginoon. Gusto ko pang maakay ang pamilya ko. Gusto ko pang maranasan, Panginoon, ang mga nilala niyo sa akin sa buhay niyo. Gawin niyo akong blessing, Lord. At kapag ang layunin mo is for the glory of God, di i-extend ng Panginoon ang buhay mo. Are you listening? Yung nakikinig ba? Sabi ng amin. Mga kapatid, sa atin pong mga kalagayan, lalo na pag dumadaan ka sa mga tinatawag na sakit karamdaman, always claim what Christ has done for you at the cross of Calvary. Lord, salamat sa magitan ng inyong katawan, ng inyong mga latay at ng inyong banal na dugo. Tinubos na po ako sa sumpa ng sakit karamdaman at ako po'y pinagaling dahil sa inyong mga latay. Amen po ba? Pinakailangan mong i-confess
Kinakailangan mong sabihin ang mga ginawa ni Jesus para sa iyo. At kinakailangan mong angkinin ang tinapos na gawa ng Panginoon na nagdala sa iyo ng tagumpay at kagalingan sa buhay na ito. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Ahaba pa po ang mga buhay natin. Amen po ba? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Nagsabi na ba kayo kay Lord kung ilang taon ang gusto niyo sa buhay na ito? Sabihin na kay Lord. Nandiyan pa po ba kayong lahat? Pasensya na kayo. Ako nagsabi kay Lord eh. Sabi ko kay Lord, Lord, maka 85 lang. Okay na po. Nandiyan pa po ba kayong lahat? At ako po 65 na ngayon, 20 years pa. Pwede na yun. Amen po ba? Nandiyan pa po ba kayong lahat? Nandiyan pa po ba kayong lahat? Eh kung i-extend pa ni Lord, eh walang problema. Pero sabi ko Lord, ayoko naman tumanda na hindi na ako makalakad, hindi na ako makapang-apasyal. Ayoko lang gano'n. Amen po ba? Nandiyan po ba kayong lahat? Kaya ako sabi ko, 85 lang Lord, okay na ako. Nandiyan pa ba kayong lahat? Yung masaya pa, magsabi ng amen. Wala ko sa mga kapatid na maglambing ka kay Lord, na umiling ka sa Panginoon, yung mga ganung bagay. Nakikinig pa po ba kayong lahat? At si Lord, siya naman nag-extend ng buhay. Tulad nga na lagi ko yung sinasabi mga kapatid. At pag ako nag-ano sa mga funeral service, dapat nating malaman mga kapatid, lahat ng buhay po na, lahat po tayo, mga buhay natin sa lupa, ay merong taning lahat. Meron talagang hangganan lahat. Iba-iba nga na. Kasi nakalista na yan sa aklat ng Panginoon. Psalm 139 na nakatala sa aklat ng Diyos gaano kahaba ang ating buhay. Hindi nga lang natin alam. Kaya yung iba, sabi ko nga, tinaning-taningan ng doktor, pero totoo lahat may taning. Lahat tayo may taning. Nakakatuwa nga yung iba dahil tinaningan ng doktor, naihanda nila yung mga sarili nila, yung mga kagalit nila, binatinan nila, nandiyan po kayo lahat. Dati mayabang sila, naging mapagpumbaba na sila, amin mo ba? Bakit? Tinaningan na eh. Pero totoo lahat tayo may taning. May taning na tayo. Kaya nga lang yung iba, mahaba ang taning, yung iba maiksi. Pero isang pinakamahalagang bagay, we must always be ready. Lalo na po tayo, hindi natin alam kung kailan. Kaya watch and pray. Magbabantay ka. Maging handa ka lagi. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Yung masaya pa, magsabi ng malakas na amen. At lahat naman tayo, gamitin natin the most, yung pinakamagandang magagawa natin sa buhay nito for the glory of God. Tulad ng binabanggit ko, pag nabuhay ka sa mundong ibabaw, hindi lagi yung kung saan ako masaya. Ang lagi kong nilatanim sa inyong puso, kung saan masaya si Lord. Amen po ba? Hindi pwedeng kung saan ka masaya, doon ka, gawin mo. Kung saan masaya si Lord. Amen po ba? Kasi minsan gumagawa ka ng masaya sa'yo, hindi naman pala masaya si Lord. Eh hindi ka rin magiging masaya. Magiging masirable ka rin. Pero tiyak at tiyak ako, kung saan masaya si Lord, pag yun ang nilakaran mo, dinaanan mo, magiging masaya. Maaaring sa simula, masaya si Lord, pero nalulungkot ka. Nandiyan po ba kayo lahat? Pero in the long run, kasi napasaya mo si Lord, in the long run, sasaya ka. Maaaring nag-sacrifice ka. Sige, parapakan natin ang Panginoon. Maaaring nag-sacrifice ka para si Lord matuwa sa iyo at ma-please sa iyo. Pero mga kapatid, yung sacrifice mo na yon, papalitan ni Lord ng joy and satisfaction and contentment and blessings sa buhay mo. Are you listening? Are you listening? Kaya ang una sa lahat at pinaka-surest foundation ay kung ano yung makapagbibigay kasiyahan sa Panginoon, yun ang ating lalakaran at yun ang ating gagawin. Amen po ba? Hindi yung kung ano yung kung saan ka masaya, hindi po. Kung saan masaya si Lord. Nakikinig pa po ba kayong lahat? At kapag ka nilalakaran mo yun, higit sa lahat, pinagagaling ka ng Diyos, pinahaba ng Diyos ang buhay mo, pinagpapala ka at lalo yan ka ng pagpapala. Kasi gumagawa ka ng mga bagay that pleases the Lord. Mga kapatid, the number one thing that pleases God is our faith. Yung ating mga pananampalataya. Yung pananampalataya mo sa Panginoon ay nagbibigay kasiyahan sa Panginoon. Paano yung pananampalataya? Despite the fact, nakikita mo parang walang-wala ka. Pero sinasabi mo, Panginoon, walang-wala man ako ngayon, pero nananalig ako. Meron pang provision para sa buhay. Panginoon, meron man ako nararamdaman na sakit ngayon, pero salamat, pinagaling na po ako. Yung pananampalataya mo yun, natutuwa ang Panginoon. Amen po ba?
despite the fact na nakikita mo puro dilim, pero ang nakikita mo may liwanag na dala-dala si Lord para sa buhay mo. Natutuwa si Lord sa ganun. Amen po. Ang kinig po ba kayong lahat? Ganito po, at bibigyan ko sa inyo lagi ng illustration. Yung lagi kong ini-illustrate sa pananampalataya. Bawa, sabi ng tatay sa anak niya, anak, papasok na ako sa trabaho. Pero pag uwi ko, anak, dadalang kita ng chocolate. Kaya yung bata, hihintay niya maghapon yung kanyang tatay na paparating, nakita niya yung kanyang kalaro. Uy, meron akong chocolate. Kasi sabi ng tatay ko, pag uwi, may chocolate ako. Kaya may chocolate na. Wala pang chocolate. Pero naniniwala siya, may chocolate na siya. Kasi pangako ng tatay niya sa kanya. Nakakatuwa yun sa puso ng tatay. Na hindi pa man dumarating yung chocolate, naniniwala na siya. Magkakaroon na siya kasi nangako. Amen po ba? Pero kung sasabihin ng anak ko, naniwala ako. Puro ka naman pangako, hindi mo man tinutupang. Hindi totoo yan. Eh di ba hindi nakakalugod yun? Sasabihin ng tatay, ayaw pa naman maniwala. Huwag na, hindi nakatabi lang. Hindi ka naman naniniwala. Nalulugod si Lord, yung wala pa, nagpapasalamat ka na. Yung wala pa, naniniwala ka na. Amen po ba? Natutuwa si Lord. At dahil doon, lugod na lugod sa iyo si Lord. Amen po ba? At mangyayari ayon sa pinaniniwalaan mo sa Kanya. Amen po ba? Amen po ba? Yan ang simple pananampalataya ng bata. Kaya nga sabi ng Bible, tumulad kayo sa mga bata. Kapag sinabing ganito, naniniwala sila. Amen po ba? Nakikinig po ba kayo lahat? Sa ating buhay, sa ating kagalingan. Despite the fact, minsan parang wala pa tayong nararamdamang kagalingan. Pero Lord, thank you, I am healed by the stripes of Jesus. Amen po ba? Kaya sabi ko nga sa inyo, anumang bahagi ng katawan nyo may sakit karamdaman, lay hands upon that portion of your body and say, I am healed by the stripes of Jesus. Amen po ba? Ano ba may diferensya sa iyo? Mata mo ba? Kamay mo ba? Puso mo ba? Lungs mo ba? Kidney mo ba? Anong bahagi na yung katawan? Lay hands mo, Lord, kidney, you are whole, health, and healed by the stripes of Jesus. Amen po ba? Anong bahagi ng katawan mo? Amen po ba? Magiging mga merayuma. Kaya nga kami ni White, nagpe-pray kami. Lord, maging mga joints, bones, muscles namin, they're whole health and healed by the stripes of Jesus. Amen po ba? Nakikinig ba kayo lahat? Lahat, mga kapatid, just proclaim it, declare it, and it will surely come to pass. Kasi yung naririnig ni Lord na sinasabi mo, gagawin ni Lord para sa iyo. Amen po ba? Amen po ba? Kaya palagpagan natin ang Panginoon. Amen po ba? Dahil yung mga nagutang, pitaka, kabanyaman, kahit walang laman yan, Lord, thank you sa mga milyon na parating dito sa ating lagbutan, pitaka, kabanyaman, at mga bank accounts ko, Panginoon, pupunuin nyo ng milyon-milyon pisong magpapala. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? At dahil yun ang narinig ng Panginoon, yun ang ipadadala ng Panginoon. Bakit naniniwala ka sa mga bagay na hindi nakikita na mga bagay na nais ng Panginoong gawin sa buhay mo? Yung masaya pa magsabi ng malakas na Amen. At palakpakan natin malakas ang ating Panginoon. Mga kapatid, ako ba'y magwawakas na? Pasensya na, hindi ko natapos. May dalawa pa. But it's about time. Ako ba'y mananalangin na. Yung ako po kayo kumikit. Mga kapatid, ang pinag-usapan natin is about the God of Hezekiah. And the God of Hezekiah is the God of each one of us. Kung sino ang Diyos niya, Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, Diyos ni David, ni Daniel, Diyos ni Hezekiah, ni Isaiah, siya rin ang Diyos ng bawat isa sa atin. Kung paano siya gumawa ng himala, dakilang bagay sa kanilang mga buhay, gagawa rin siya at gumagawa para sa buhay ng bawat isa sa atin. Mga kapatid, do not focus on your problems, do not focus on what you lack o ano man mga bagay na kulang sa buhay mo. Mag-focus ka sa Diyos ng abundance, sa Diyos na nagpapagaling, sa Diyos na mag-aangat sa iyo, sa Diyos na mag-extend ng iyong buhay, sa Diyos na magdadala sa iyo sa greatness of your life, sapagkat ito ang layunin ng Panginoon. Kaya na tayo tinawag para dalhin tayo sa isang pinagbalat at dakilang larangan ng ating mga buhay. And God will do it kasi ang pangako ng Diyos at hindi pa napako ang pangako ng Diyos sa buhay ng mga taong nagsisampalataya at nagtiwala sa Kanya. Kaya sa araw dito, Panginoon, salamat po. Salamat po sa buhay ng bawat isang naririto. Salamat, Panginoon, na hindi kami nagkamali, na kumilala, lumapit sa inyo, Panginoon. At dahil po, Panginoon, sa inyong biyaya sa aming mga buhay, we will never be the same again. But we will experience your greatness. We will experience what you have prepared for us, Lord, in the name of Jesus. At lahat na ito, Panginoon, is for the glory of your name. At ang
naniniwala kami, Panginoon. Nagsimula kami sa ibaba, pero paangat kami ng paangat dahil po sa inyong tulong, biyaya at pagpapala. Salamat, Panginoon, pagtatagumpay niyo kami sa anumang problema, anumang pakikibaka, anumang pakikihamok sa buhay dito, mga test, trials, and challenges of life. We know, O God, that you are with us to give us the victory, Lord, para kami pagtagumpayin. Huwag kami matatakot, huwag kami mag-aalala, sapagat the great, great God who made the heavens and the earth is on our side. Nasa katabi po namin kayo. Higit sa lahat, nandito po kayo sa aming mga buhay. Pagtatagumpay niyo kami, liligtas niyo po kami. I-bless niyo po kami, Panginoon. Babaguhin niyo mga sitwasyon ng aming mga buhay. At pagpapalain niyo po kami ng mga biyaya, pagpapala para sa kaluluwalhati ng inyong dakilang pangalan. Lord, binibless niyo po ang buhay ng bawat isang naririto. Salamat, Panginoon, it is not an accident that they came here today, O God, sapagat ang pagpapala niyo po ay para sa kanila. Ang biyaya niyo po ay para sa bawat isang naririto, Panginoon. Na Panginoon, kayaan niyo, Panginoon, sa magitan ng inyong mga salita, ay patuloy na malakaran namin, Panginoon, ng landas patungo sa greatness of our lives. The great things that you have prepared for us, Lord, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Lord, salamat sa kagalingan ng mga may sakit karamdaman. Salamat sa mahabang buhay, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, ng buhay po namin ipagamit namin for your glory. Hindi yung ikasisya lang namin, kundi ikasisya ng pangalan ng aming Panginoon. Lord, I pray yung mga may financial problem. I pray, O God, for your provisions, Lord. Buksan niyo pong durungan ng langit. Ibus niyo pong masaganang pagpapala that they will never lack another day of their lives. Hindi na sila kukulangin sa mga panibagong araw ng kanilang buhay. Bagos ang inyong pong masaganang pagpapala ay dumali. We pray for miracles, financial miracles, Lord. Physical miracle and healings, Lord. Good health, Lord. Joy, peace, victories ay dumali sa buhay ng bawat isa. At dalangin po, Panginoon, na sa buhay na ito, Panginoon, umasa kami sa iyo, kumapit kami sa inyo, Panginoon. Kung meron mga breakings na dumarating, after this will be the breakthroughs that you have prepared for each one of us. Lord, just embrace everyone today. Yakapin niyo po sila, Panginoon. Lalo na yung mga nawawalan ng pag-asa. Makita nila may pag-asa, may panibagong liwanag, may panibagong pagpapalang ng alahan. Panginoon, this is not the end of their lives. This is not the end of our journey in this life. Panginoon, meron pa kayong mga dakilang bagay na nilalaan. Ipaparanas, ipapatikim, ipapakita para sa buhay ng bawat isa. Kapatid, magtatagumpay ka ba? Kapatid, bibless ka ba ng Panginoon? Iaangat ka niya. Ilalampas ka niya, kapatid. Bibigyan ka niya ng masaganang pagpapalang. Kumapit ka sa Kanya. Huwag kang lalayo sa Kanya. Manindigan ka sa Panginoon. At hindi ka magsisisi. Mararanasan mo mga dakilang bagay na nilalaan ng Panginoon. The God of Hezekiah is the God of each one of us. At kung paano siya gumawa ng dakilang bagay sa buhay ni Hezekiah, gagawa rin siya ng dakilang bagay sa buhay mo ngayon at sa mga darating na araw. Lord, thank you so much. I bless everyone with the blessings of the Lord our God. Pinagpapahala kita ng pagpapala ng Panginoon. Papaporang kami, Lord, ngayon at sa mga darating na araw na iyong buhay. Thank you, Abba Father. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, I pray. Lahat nagsabi ng amin. At pumalakpak tayong malakas sa ating Panginoon. Amen!